So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin itong itel A54G. Maganda kaya to or pwede na kaya tong gamitin for gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So since 64 gig lang ito, hindi na natin nalagay yung Genshin Impact. Ito na lang yung nilagay natin. COD na full download na ML, Honor of Kings, and Firelight 84. So first na lalaroin natin is ML. Set natin yung settings siya sa pinakamataas muna. Tingnan natin kung makakaya nito. Since yung GPU niya naman is G57. So HD mode naka-on, refresh rate high. O yan, no, graphics niya is ultra. O, diba? Pero tingnan natin kung maglalag siya. So outline on, shadow naka-on. And sorry, maglalaro tayo sa AI dahil low credit score kasi ako. So AI muna tayo. Pero yung mga kakampi naman natin is totoong player. Yung kalaban lang yung computer. So magamit naman tayo ng internet connection dyan. So pagdating sa Mobile Legends, playable siya. Pero pag sa mataas sa settings, hindi siya smooth. Meron tayo na experience sa frame drops from time to time while playing ML dito sa itel A50. Siguro malaking factor din talaga yung RAM, which is 3 GB lang kasi yung RAM nito. Pero yon, nakakalaro naman tayo, pero mag-expect kayo ng mga few frame drops from time to time pag maglalaro kayo dito sa itel A50. So next naman is Honor of Kings. Set natin yung settings niya sa pinakamataas. So hindi siya available sa Ultra at Max. Ayan, no? Not supported. So FPS lang natin is high. At yung resolution, di rin siya supported sa high at Ultra. Resolution standard. So pagdating sa Honor of Kings ay okay naman. Playable siya sa sinet natin settings, which is yun nga, hindi siya available sa mataas. Pero sa ganitong settings ay okay naman, playable siya. No frame drops naman na malala tayo na experience sa Honor of Kings sa ganitong settings sa itel A54D. So makakalaro naman po kayo dito. Next naman is COD. Check natin yung graphics niya. Ito yung set natin sa Battle Royale and Multiplayer. So, graphics low at frame rate medium. Yun yung pinakamataas available.
So pagdating sa COD, Battle Royale, when it comes sa movement, meron tayong mga frame drops from time to time na experience. Even pag nagtitake tayo ng weapon, matik na ito pag may kalaban, makaka-experience ka ng frame drop dito. So hindi siya smooth, yes, pero playable naman siya, na makakalaro naman kayo dito. Pero manage your expectation while playing Battle Royale dito sa ITEL A50 4G. So, pagdating sa COD, ayan, matik hindi siya smooth mga ka-J-Vlog. Pero, playable naman siya. Nakakalaro naman tayo, pero minsan yung pagka-frame drop niya nakaka-affect yan sa gameplay natin dahil yun nga nag-frame drop siya. Pero playable naman siya. Sa ganitong presyo na 3+, di ba? Nakakalaro rin naman tayo kahit papaano dito sa ITEL A50 4G. So, ayan, nag-frame drop na siya. Ayun, malalang frame drop yung experience natin na yun. Playable pero nag-frame drops from time to time. Ayun mga ka-J-Vlog, yung ating game test dito sa ITEL A50 4G. So, yun nga yung tinest natin games dito is yung mga tinest natin games dito is yung mostly na nilalaro dito sa Philippines like si ODML and Honor of Kings. Sa mga larong yan, playable naman siya. Pero hindi siya smooth Ang meaning ko kasi sa playable is, syempre, nakakalaro naman tayo na hindi nagpo-force close yung smartphone at hindi siya totally nagfe-frame drop na sobrang lupit ng frame drop Meron tayong mga frame drops from time to time, yes. Pero nakakalaro naman tayo kahit papaano dito sa ITEL A50. Hindi nga lang siya smooth. So, yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo, may malaki rin talagang factor ang RAM. Huwag kayong mapapauto sa nakikita nyo sa box na yun yung RAM, 5GB. Hindi po, ang RAM lang noon 3GB. Parating yung titignan talaga is yung physical RAM itself. Hindi naman malaking tulong ang extended RAM lalo na sa gaming. Kaya siguro ganito performance nito is malaking factor din yung RAM netong smartphone na to. Pero pag naglalaro naman ako dito, naka-close lahat ng apps kaya wala tayong tumatakbong RAM sa background. Kaya nagagamit natin yung 3GB of RAM netong smartphone na to. So kung gamer kayo, definitely hindi ko siya marirecommend sa inyo. Napakamura lang neto. Always manage your expectation while buying a smartphone. Tignan nyo yung budget nyo. Kung isa kayong solid gamer, talagang gusto nyo ng super smooth, huwag kayong mag-expect ng ganyan sa presyo na 3,000, 5,000. Mga the best option nyo dyan is mid-range smartphone kung solid gamer kayo. Pero kung naghanap lang kayo ng pahapyaw na panglaro, na kayang mag-handle ng mga modern games at pwede rin sa mga chikiting nyo yan. Ayan, pwede dyan yung ITEL A50. Parang nagpo-focus ka itong smartphone na to sa mga casual users lang at yung hindi solid gamers, kumbaga. Even though yung GPU niya is Mali G57, maganda yan. Pero malaking effect din kasi dito is yung RAM and of course yung software niya. Kasi Go Edition din itong smartphone na to. So, yun mga ka-J-Vlog. Kung i-rate ko ang gaming performance nito, presyo nito is almost 3.2 lang. Napakamura. 64GB lang available storage, kaya very limited lang ang malalagay natin mga games dito. Kaya kung i-rate ko gaming performance sa kanyang presyo na 3,000 pesos 1 ang lowest and ang highest. Ang score ko dito mga J-Vlog nasa 7. Dahil 7, biruin nyo sa 3,000 pesos smartphone, nakakalaro rin naman tayo kahit papaano. Yung 64GB of internal storage niya, yung RAM at ROM niya is acceptable naman sa ganitong range. Pero sa perspective ng gamer or sa gaming side, ay hindi po talaga recommended ang 3GB64. Kaya kung gusto nyo maglaro, maghanap kayo ng isang smartphone na mas mataas ang RAM at ROM na ma-offer. So, yun, kung interested kayo sa ITEL A50, ilalagay ko po yung link nito sa description box.